Sa gitna ng Pacific Ocean ay namumuo ang isang matinding dilubyo, ang Super El Nino. Pamilyar tayo sa El Nino at El Nino phenomenon. Pero ang nakakaalarma sa mararanasan ng mundo ngayong taon ay ito raw ang pinakamalakas na El Nino sa kasaysayan. Mas matindi pa sa naranasan noong 1870s. Hi, I'm Rai. Pag-uusapan natin kung may basihan nga ba para ikabahala natin ang paparating na El Nino phenomenon. O isa lamang itong halimbawa ng sensationalism sa social media. Pag nadidig natin ang salitang El Nino, isa lamang ang pumapasok sa ating isipan. Sobrang tag-init, sobrang tagtuyot ng panahon at halos walang ulan na mangyayari. Pero isa lamang ito sa epekto ng naturang phenomenon. Marami pa itong mga bagay na ginagawa sa ating kapaligiran na maaring magdulot ng isang matinding humanitarian crisis. Kailan nga ba nangyayari ang isang Super El Nino? Kapag ang temperatura ng dagat sa silangang bahagi ng Pacific Ocean ay lumagpas sa 1.5 degrees Celsius kaysa sa normal na temperatura, itinuturing na ito isang Super El Nino. Ngunit ang nakakabahala ayon sa mga eksperto, ang namumuong El Nino ngayon ay maaring lumagpas sa 3 degrees Celsius kaysa sa normal na temperatura. Kapag nagkataon, mas malakas pa ito sa inaitala noong 1877 na 2.7 degrees Celsius. Ang pagtaas na ito ay hindi lamang pagtaas ng numero dahil ang El Nino noong 1877 ay tinuturing na isa sa mga pinakamalubhang natural disaster sa kasaysayan ng mundo. Mahigit 50 million katao ang tinatayang pumanaw dahil sa sobrang pagkagutom, nakaranas ang maraming bansa ng economic collapse. Kaya hindi natin maiwasan isipin kung mas malakas ang El Nino ngayong taon, ibig bang sabihin mas magiging mapamansala ito kaysa sa nangyari noong 1877. Ang una natin dapat tandaan ng ating mga karagatan ngayon ay nasa pinakamatataas na temperatura kaysa noong mga nakalipas na panahon. Ito ay dahil sa direktang epekto ng climate change. Ibig sabihin, ang kondisyon na meron tayo ngayon ay wala pang katulad sa mga nakaraang panahon. Kaya inaasahan natin na mas lalo nitong palalakasin ang epekto ng El Nino phenomenon. Ano nga ba ang mga tinitingnan natin na mangyayari sa mundo sa pagpasok ng Super El Nino? Unahin natin ang pinakamatinding direktang epekto nito, ang lakas ng mabubuo ng mga bagyo. Kadalasan iniisip natin pag El Nino ay sobrang init kaya walang mabubuong bagyo. Maaaring sa Atlantic Ocean ay ganito ang senaryo. Maaaring 3 lamang ang mabubuong major hurricanes na aabot sa Category 3. Pero kabaliktaran ang mangyayari sa Pacific Ocean. Mataas ang tsansa na magiging mas madami ang mabubuong super typhoon category. Ito ay sa dahilan na ang development zones ng bagyo ay napupunta sa mas malalayong bahagi ng open ocean. Mas nagkakaroon ng mahabang panahon ang mga ito para kumuha ng pwersa at moisture. Kaya pag naglandfall ay sobrang lakas na nito. Hindi malayo na muling maranasan ng mundo yung Super Typhoon Haiyan na tumama sa Pilipinas noong 2013. Nasaksihan natin kung gaano ito naging mapaminsala. Sunod ang taggutom dahil sa matinding tagtuyot. Sa Asia at Australia, inaasahan na bababa ang agricultural production. Dahil dito, maaring tumaas ang presyo ng mga pangunahing produkto tulad ng bigas, kape at asukal sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahon ngayon na nararamdaman ng buong mundo ang pagtaas ng living costs dahil sa instability sa Middle East, ang Super El Nino ay mas magpapatindi pa sa price shock. Katunayan, ang epekto nito ay pinapangambahan na aabot pa hanggang 2028. Ang tinatayang pagtaas sa global commodity prices ay nakakalulang 15.8%. Ibig sabihin, mas maraming tao sa mundo ang mahihirapan na makasabay sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Sa Southeast Asia, ito ay makakaapekto sa supply ng palm oil. Magiging malaki ang impact nito dahil sa ito ang main ingredient sa processed food. Sa South America naman, pipigilan nito ang pagdaloy ng mas malinis at nutrient-rich na tubig pataas mula sa pusod ng dagat. Dahil dito, mababawasan ang pagkain ng mga isda. Ang natural na epekto nito ay babagsak ang kanilang populasyon. Alam na natin ang kasunod pag nabawasan ang supply ng isda sa merkado. Subalit hindi lamang agrikultura ang maapektuhan. Kasama na din dito ang global supply chain. Kapag bumaba ang level ng mga ilog dahil sa matinding tagtuyot, bumabagal ang pagbiyahe ng mga basic commodities. Samantalang ang matitinding pagbaha ay sisira sa mga tulay, daan at mga processing plant. Alam niyo ba ang isang nakakaalarmang senaryo pag naging matindi ang food scarcity sa mundo? Political at civil unrest. Sabi nga nila, ang taong kumakalamang sikmura ay gagawin ng lahat para magkalaman lamang ito. Mabubuo ang galit ng masa sa kanya-kanyang gobyerno na hahantong sa malawakang protesta. Ang ilan ay maaaring humantong sa looting na magdudulot ng civil disobedience. Para sa mga hindi na makakatiis, ay gagawa sila ng paraan para makaalis sa kanilang lugar
at humanap ng destinasyon kung saan mas may tsansa sila na makasurvive. Ang Super El Nino ay maituturing ding isang health hazard. Sa mga lugar kung saan mainit na ang panahon, ang El Nino ay maaaring maging dahilan para hindi na safe sa labas ng mga pamamahay para sa mga outdoor workers, mga senior citizens, at sa mga bata. Malaki din ang tsansa makapagpabilis ng infectious disease outbreaks at malnutrisyon dahil sa kakulangan ng pagkain. May isa pang maapektuhan na di natin inaasahan. Ang technology risk nito. Ang climate shock ay nakakapag-discarril ng power grids, water systems, semiconductor production, at data center operations. Alam natin na matindi ang pangangailangan ng AI data center sa tubig para mapanatiling malamig ang mga ito. Ang kakulangan ng supply ng tubig ay magiging banta sa AI ecosystem. Sa panahon ngayon, halos umiikot ang ating mundo sa mga makabagong teknolohiya na ito. Kaya naman, hindi biro ang magiging epekto nito sa global economy. Pero sa huli, dapat nating tandaan, kagaya ng mga nakalipas na panahon, tayo ay natututong mag-adapt. Sa panahon ng advanced scientific technology, tayo ay nabibigyan ng babala kung ano ang mangyayari. Kaya naman isa lamang ang ating magiging sandata para labanan ang matinding epekto ng isang Godzilla El Nino. Ang maghanda. Ang tanong, handa ka na ba sa pagdating nito?